Sa isang malawak na bukirin, matatanaw ang isang makisig na binatilyo na abala sa pag-aararo kasama ang kanyang alagang kalabaw. "Franco, kailan mo ba ako aararuhin?" Sigaw ng kababaihan na nakasilong sa ilalim ng puno ng mangga habang pinapanood si Franco. Hindi naman kasi maitatanggi na magandang pagkakahubog ng katawan ni Franco. Dahil sa pagbabatak ng buto nito sa bukid, idagdag pa ang kayumanggi niyang kulay na bumagay sa maamot maaliwalas niyang muka. "Franco, talagang tinitilaan ka ng mga kababaihan dito sa atin. Tingnan mo at may gusto pang magpaararo sa'yo." Anang matalik ng kaibigan na kapwa niya ay isa ring magsasaka rito sa malawak na bukirin ng kanilang mayor. Napapailing na si Franco habang nakangiti. Kinaway niya ang mga babae na nanunood sa kanya na siyang nagtilian naman agad. "Magaganda naman ang mga babaeng yan. Bakit hindi ka pumili ng isa riyan? Para naman may nagpapainit sa malamig mong mga gabi, hindi ba?" Tanong ni Oscar, ang matalik ng kaibigan, habang may nakaguhit na nakakalokong ngiti sa mga labi nito. Natawa naman si Franco at pabiro niyang sinipan ng putik papunta sa direksyon ng kaibigan dahil sa kalokohan na pinagsasabi nito sa kanya. "Tumahimik ka nga, Oscar. Ang dami mong nalalaman. Wala akong oras sa mga ganyang bagay. Nakita mo naman na kulang pang halos 15 oras na pagbibilid ko rito sa bukid. Tapos mambababae pa ako." Umiiling si Franco at saglit na huminto para maghabol ng hininga. "Ay, ikaw ang bahala. Paalala ko lang sa'yo, tumatanda na tayo. Baka mamaya tumanda ka na mag-isa rito sa pagsasaka. Mapag-iiwanan ka na niyan." Panunukso pa ni Oscar sa kanya. "Sayang naman ang pagkaganda mong lalaki kung hindi mo maikakalat yung lahi mo. Puro ka talaga kalokohan na, Oscar. Alam mo, mag-araro ka na lang dyan kaysa kung ano-anong sinasabi mo." Totoo naman ang kanyang sinabi. Mas pipiliin niyang ilan ang oras niya sa pagtatrabaho kaysa sa mga babae. Sa hirap ng kanilang buhay ngayon, wala sa isip niya ang mga ganong bagay. Marami siyang obligasyon na kailangang gampanan dahil siya lang ang may kakayanan na tumulong sa kanyang ama sa bukid dahil bata pa ang kanyang 3 mga kapatid na hindi niya pinahinto sa pag-aaral. Ayos lang kung siyang hindi makapagtapos ng pag-aaral, wag lang ang mga nakababatan niyang mga kapatid. Pagkatapos ng ilang oras na magbabatak ng buto sa ilalim ng tirik na araw, nagpunta si Franco sa rancho para ibalik na ang alaga niyang kalabaw na naibenta nila sa mayor ng kanilang bayan nang malaman nila na may sakit ang kanilang ina. Nang makuha niyang sweldo para sa araw na yun, ay umuwi na siya sa kanilang bahay na pagod at antok na antok. "Anak, nandyan ka na pala. Kumusta ang pagsasaka?" Sa lubong ng kanyang ama habang nagtatanggal siya ng bota. Mapungay ang mga matang tiningnan ni Franco ang ama. "Ayos lang po, tay. Medyo nakakapagod po." Medyo may edad na ang kanyang ama kaya napagdesisyonan ni Franco na tulungan na ito sa pagtatrabaho sa bukid para matustusan ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Kulang ang kinikita ng ama ni Franco sa pambili pa lang ng gamot para sa kanyang ina. Si nanay po?" Tanong ni Franco bago sumandal sa upuang kahoy na kanyang inuupuan. Hindi talaga mawala ang tinik ng pag-aalala sa kanyang dibdib sa tuwing naaalala niyang kalagayan ng kanyang ina na may malalang karamdaman. May colon cancer ang kanyang ina. Malaking halaga ang kailangan kung magpapa-opera ito, kaya mas pinili muna nilang mag-maintenance ang kanilang ina para tumagal ang buhay nito. Hanggang sa makapag-ipon sila ng sapat na pera, pampa-opera. Pero sa gamot pa lang ay halos wala nang matira sa kinikita sa pagsisaka sa bukid ni Franco at ng kanyang ama. "Nandoon sa kwarto, nagpapahinga kasama ng mga kapatid mo." Napabuntong hininga si Franco. "Mabuti naman po kung ganun." Pagod na wika niya. Hindi niya kaya pang itago ang pagod na nararamdaman niya sa mga oras na yun. "Anak?" Tawag ng ama ni Franco. Naramdaman niya ang pagtabi nito sa kanya sa upuan. "Tay?" Tiningnan naman ni Franco ang ama. "Pasensya ka na at maaga ka nang mulit sa ganitong buhay. Yun bang kailangan mong magbatak ng buto buong araw sa bukid para kumita ng kakarampot?" Mababakas ang lungkot sa boses ng ama habang nagsasalita. "Nagawa mo pang huminto sa pag-aaral para lang tulungan ako sa bukid. Pasensya ka na talaga, anak. Hindi ganitong buhay ang pinangarap namin ng nanay mo para sa inyong magkakapatid." "Tay, huwag kang humingi ng pasensya. Okay lang. Walang kaso sa akin kung buong taon ako magpapagulong-gulong sa putikan.
Basta masigurado ko lang na may kakainin tayo araw-araw. Bilog ang mundo, Tay. Balang araw ay tayo naman nasa tuktok. Huwag ka lang pong mawawala ng pag-asa, Tay. Iaahon ko po kayo sa kahirapan ni Nanay. Kayo ng mga kapatid ko. Pangako po yan. Darating ang araw na hindi na natin kakailanganing magbilad buong araw sa bukid para lang kumita ng pera. Buo ang determinasyon ni Franco nang bitawan niya ang mga salitang yun sa kanyang ama. Napakaswerte ko sa iyo, Franco. Sa inyo ng mga kapatid mo. Hindi, Tay. Kami po ang swerte sa inyo. Swerte kami magkakapatid dahil nagkaroon kami ng masisipag na mga magulang. At syempre, magaganda at gwapo. Sa kabila ng kahirapan nila, nagagawa pa rin ni Franco na maging masiyahin at makwela para iwaglit sa kanyang isip kung gaano kahirap ang pinagdaraanan nila ngayon. Teka, mukhang pagod na pagod ka. Kumain ka na muna sa kusina. Nagluto ko ng paborito mong tinapa at alubaybay. Agad na nagliwanag ang mukha ni Franco nang marinig ang sinabing yun ng kanyang ama. Agad silang nagtungo sa kusina upang kumain ng hapunan at makapagpahinga na rin para sa panibagong araw kinabukasan. Sa kabilang banda, Karina, ano bang plano mo sa buhay mo? Histerikal na sigaw ng ama ni Karina nang malaman nito na ilang subject na naman ang kanyang binagsak. Nagkipit balikat ang dalaga na para bang walang pakialam sa galit ng kanyang ama. Mayaman tayo. Marami naman tayong pera kaya bayaran mo lang ang mga teachers ko at siguradong papasa na ako. Pagkasabi niyon ay isang malakas na sampal ang natanggap ni Karina mula sa kanyang ina. Wala ka talagang kwentang anak. Kalmado man, ngunit ramdam ang panggigigil at galit sa boses ng ina. Napangisi na lang si Karina. Oh, compliment ba yun? Oh, real talk ma. Muling nakatanggap ng sampal si Karina sa kanyang ina. Hindi na namin alam ang gagawin namin sa iyo, Karina. Napakatigas ng ulo mo. Wala ka nang pinapakinggan. Wala kang mararating sa buhay dahil sa ugali mong yan. Sigaw ng ina ni Karina. Saglit na natigilan ng dalaga. Hindi niya alam kung ano bang dahilan kung bakit galit na galit sa kanyang mga magulang niya. Wala siyang makitang dahilan. Kaya lang naman siya nagkakaganito dahil na rin sa kanyang mga magulang. Ang mga magulang niya ay walang oras sa kanya at pakiramdam niya ay hindi siya parte ng pamilyang yun. Kaya lang naman ako nagkakaganito dahil din sa inyo. Mahinang bulong ni Karina. Kayo rin ang may kasalanan kung bakit may ganito kayong klaseng anak. Inutil, sutil, demonita, masamang ugali. Walang kwenta. Hindi ako magkakaganito kung hindi dahil sa inyo. Sigaw ni Karina. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang na puno ng galit ang mga mata. Nanggigilid ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Karina, ano bang sinasabi mo? Kahit ni minsan, hindi ko naramdamang anak niyo ako. Na may mga magulang akong nandyan para sa akin. Ni minsan hindi niyo ako kinumusta. Napahawak sa kanyang bibig si Karina nang may kumawalang hikbi sa kanyang mga labi. Hindi niyo malang nakumustang nag-iisa niyong anak. Isa na nga lang ako. Hindi niyo pa magampanan ang pagiging magulang niyo. Katahimikan ang namayani sa kanilang lahat. Naalala niyo nun? Family day sa school. Nandun na ako kasama yung mga yaya ko na mas nagpapakainapakay sa iyo, mom. Tiningnan niya ang kanyang ina na puro na lang trabaho ang pinaglalaanan ng oras. Naghintay ako. Matagal ako naghintay. Umaasa na darating kayo tulad ng ipinangako niyo sa akin. Pero lumipas ang 1 oras, 2 oras, hanggang sa matapos ang araw na yun. Walang anino ni mommy at daddy nagpakita. Pinaasa niyo lang ako sa wala. At ngayon, sasabihin niyo sa akin na wala akong kwentang anak? Tumawa si Karina bago punasan ng mga luhang naglandas sa kanyang pisngi. Ang anak ay nagre-reflect sa kanilang mga magulang. Kaya masaktan kayo sa tuwing sinasabihan niyo ako ng walang kwenta. Dahil parang sinasabihan niyo lang rin ang sarili niyo. I can't believe what you're saying, Karina. Saan kami nagkulang? Lahat ay binibigay namin sa'yo. Lahat ng gusto mo ay binibili namin. Hindi ka nawawala ng pera. Sa mamahaling eskwelahan ka nag-aaral. Magandang tinitirhan mo. Nakakakain ka ng 3 beses ang araw o higit pa. Kaya sabihin mo sa akin,
Kung saan kami nagkulang para maging ganyan ka? Galit na tanong ng kanyang ama. Hindi ko kailangan ng mga yan, Dad. Naputol sa pagsasalita si Karina nang lapitan siya ng kanyang ama at mahigpit na hinawakan sa magkabilang braso. Then tell us what you want. I want your time. I want parents. Not a nanny, bodyguards, or any stupid people in my life. Patuloy na umagos ang luha galing sa mga mata ni Karina dahil sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman ngayon. Lumuluhang tiningnan ni Karina sa mga mata ang kanyang mga magulang. Mabigat ang kanyang paghinga dahil sa pagod na siya. Pagod na siya sa buhay na meron siya. Pagod na siyang mamalimos ng oras sa kanyang mga magulang. Puro na lang kayo trabaho. Ginagawa namin yun para sa iyo, Karina. Para sa kinabukasan mo. Sana na may maintindihan mo yun. Hindi pera o kayamanan yung kailangan ko. Kailangan ko ng mga magulang na sasamahan ako sa pag-abot ng mga pangarap ko. Mahinang saad ni Karina. Ayaw na niyang makipagtalo pa sa kanyang mga magulang dahil alam niyang wala rin namang patutunguhan ang lahat ng to. Nagsasayang lang siya ng oras at laway sa wala. Hindi mo kami maiintindihan. Mahinang natawa si Karina sa huling sinabi ng kanyang ama. No, Dad. Matagal ko na kayong naiintindihan. Ako ang hindi niyo maiintindihan. Dahil sa una pa lang, ay ayaw niyo na akong intindihin. Magulang mo kami, Karina. Anak ka lang namin. Kami ang mas nakakaalam kung anong mas makakabuti para sa'yo. Natawa na lang si Karina. Puno ng pagkabigo ang kanyang mga mata nang tingnan niya ang kanyang mga magulang. Thank you, dahil hindi niyo ako na-disappoint. Humakbang siya patras sa mga ito. Sana hindi na lang kayo naging magulang ko. Sana ay mawala na lang kayo para hindi ako naghihirap ng ganito. Nagsimulang maglakad ang mabilis si Karina palabas ng kanilang mansyon para lumayas at magpakalayo-layo mula sa kanyang mga magulang. Karina, where do you think you're going, ha? Puno ng otoridad ang boses na tanong ng kanyang ama sa kanya habang hinahabol siya. Pero nagpatuloy lang sa paglalakad si Karina na para bang walang naririnig. Anak! Karina, bumalik ka rito! Please, anak, huwag kang umalis! Nag-aalalang tawag ng kanyang ina. Nagbingi-bigihan si Karina at nagpatuloy hanggang sa makasakay siya sa isa sa mga sasakyan ng kanyang ama. Wala siyang alam sa pagmamaneho, pero natuturuan naman siya dati ng driver nila kaya alam niya kung paano buhayin ang makina nito at patakbuhin. Mabilis na pinaharurot ni Karina ang sasakyan. Sports car ang gamit niya kaya hindi mahirap para sa kanya na bilisan ang pagpapatakbo dahil sa ganda ng makina nito. Naririnig niya ang busina ng sasakyan ng kanyang mga magulang na nakasunod lang pala sa kanya sa likod. Damn this life! Muling tinapakan ni Karina ang gasolina ng kanyang sasakyan dahilan para tumakbo ito ng mas mabilis. Muling pumasok sa kanyang isip ang naging pagtatalo ng kanyang mga magulang at hindi niya maiwasan na maluha dahil sa halo-halong emosyon ng kanyang nararamdaman. I hate this feeling. I hate it. Gusto kong tagasan sa sakit sa dibdib na to. Gusto kong tumakbo sa malayo. Malayo sa mundong nakasanayan ko. Malakas na sigaw ni Karina, ngunit kasabay ng pagkurap ng kanyang mga mata ay ang pagsulpot ng truck sa kanyang harap. Ang akala niya ay katapusan na niya dahil wala na siyang naging kilos dahil sa ilang dipa na layo ng kanyang sasakyan mula sa truck na nasa harap niya. Pero ilang segundo lang lumipas nang may isang sasakyan ang nagtulak sa kanyang sasakyan papunta sa gilid at eto ang sumalpok ang truck. Naging malakas ang impact nito pero sapat na yun para mapagtanto kung kaninong kotse ang bumangga sa truck na yun. No! Mom! Dad! Hindi na natapos pa ni Karina ang kanyang pagsigaw dahil ang sasakyan naman niya ang bumangga sa malaking puno sa gilid ng kalsada. Naramdaman niya ang pag-ipit ng kanyang mga binti at dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi niya ito kinaya at tuluyang nawala ng malay. Yun na siguro ang pangyayari na kailanman ay hindi makakalimutan ni Karina kahit na 3 taon ang nakakalipas. Dahil sa maagang pagpanaw ng kanyang mga magulang, ang lahat ng yaman ng mga ito ay naiwan sa kanya dahil nag-iisa lang siyang anak ng mga delgado. Isa sa pinakamayaman na pamilya sa buong bansa. Dito ka muna habang hindi pa naayos ang mga papeles mo papuntang US.
Matabang na tiningnan ni Karina ang kanyang tiyahin nang ipakita na nito sa kanya ang tutuluyan ng lumang mansyon dito sa probinsya. Trash. Mahinang bulong ni Karina bago pa ikutin ang gulong ng wheelchair na sinasakyan niya para maglibot sa loob ng bahay. Maganda naman dito, di ba? Maaliwalas ang paligid, presko, sariwang hangin. Sa katahimik dito tulad ng gusto mo, walang mang-aabala sa'yo rito. Nakangiting sabi ng tiyahin niya habang sinusundan siya sa paglilibot. At dito, pwede mong gawin ang mga gusto mong gawin. Iiwan mo ako mag-isa rito. Hindi yun tanong. Sigurado si Karina roon dahilan para matigilan ng kanyang tiyahin. Ano? Alam mo naman, nasa Maynila kasi ang negosyo namin. Hindi kaya ng tito mo na mag-isa roon, kaya kailangan niya ako. Inikot ni Karina ang kanyang wheelchair paharap sa kanyang tiyahin. Okay, you can go now. I can handle myself. Muling tumalikod si Karina at nagsimula ng paikutin ang gulong ng kanyang wheelchair. At teka Karina, maghahanap ko ng pwede mo makasama rito para naman may makakatulong ka. Ang sabi ko ay kaya ko na. Huwag ka na mag-abala pa. Hindi na muling nagsalita si Karina at nagpatuloy na lang sa pagpunta sa kanyang kwarto. Franco, saan ang punta mo? Tanong ng kanyang ina nang makita siya nitong nagbibihis. Sa bayan po, Nay. Nabalitaan ko po kasi na may naghahanap ng pwedeng maging tagapagbantay ng lumang mansyon doon sa may bayan. Magbabakasakali lang po ako dahil malaki po yata ang sweldo. Anak, baka naman nasosobrahan ka sa pagtatrabaho. Hindi mo na naaalagaan ng maayos ang sarili mo. Nay, para sa inyo ang lahat ng paghihirap kong to. Kaya kahit na kailan ay hindi ako makakaramdam ng pagod. Mahinahong wika ni Franco habang hinihimas ang kamay ng ina na nakaratay sa higang papag nito. Kapag nakapasok ako sa bagong trabaho, pangako ko sa inyo na hindi na tayo mag-uulam ng asin na tubig. Ibibili ko kayo ng masarap na pagkain, pati mga prutas. Tapos ang mga kapatid ko, mabibigyan ko na sila ng baon. Hindi na nila kailangang pumasok ng walang baon. Hindi na napigilan ang kanyang ina na mapaluha dahil sa kanyang mga sinabi. Kaya tinuyo niya ang pisngi nito gamit ang kanyang hilalaking daliri. Ipapagamot kita, Nay. Kaya pakiusap, kumapit ka lang. Gagaling ka, pangako yan. Mabuting anak si Franco. Ang kanilang kahirapan ang naging inspirasyon niya para mas lalong kumahid sa buhay, para maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Nang makarating naman sa bahay si Franco sa lumang mansyon, nakita niya agad ang nakapaskil na flyer sa gate nito, kaya agad siyang nag-doorbell sa malaking mansyon. Tao po! Tao po! Maya-maya lang ay may natanaw si Franco na isang babae na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Magandang araw po. Nakangiting bati ng binata si medyo may edad na babae. Magandang araw rin. Anong may tutulong ko sa'yo? Tanong ng ginang sa kanya. Inayos ni Franco ang suot ng kupas na t-shirt bago itaas ang flyers na kanyang hawak. Magtatanong lang po sana ako kung naghahanap pa rin po ba kayo ng magbabantay rito sa mansyon? Interesado po kasi ako eh. Nakangiting paliwanag niya. Bumaba naman ang tingin ng ginang si flyers na hawak niya, saka nagbuntong hininga. Ay, hindi ko pala naipatanggal ang flyers na yan. Pasensya ka na iho. Hindi na kami naghahanap ng magbabantay ng mansyon dahil kaya ko pong maghadinero o di kaya tubero. Kaya ko rin maglinis ng buong mansyon. O di naman kaya maging gwardiya buong gabi para masigurado ang kaligtasan at kalinisan ng buong mansyon. Kahit ano po'y kaya kong gawin, madam. Kahit na maliit ang sweldo, walang problema sa akin. Mas maganda na ang mangulit kaysa umuwing nga. Naibulong na lang ni Franco sa kanyang isip. Hindi na kasi sumasapat ang kinikita nila ng kanyang ama sa pagsisaka. Puno ng pagmamakaawa ang mga mata ni Franco habang nakatingin sa ginang. Kahit na ano pong trabaho, madam. Pagmamakaawa niya pa. Matagal siyang tiningnan ng ginang bago na pabuntong hininga ulit at pinagbuksan siya ng gate para patuloyin. Kung ako lang ay maghahanap talaga ako ng tagabagbantay ng mansyon. Pero kasi, sumunod ka sa akin sa loob ng bahay. Para namang nabuhayan ng loob si Franco nang marinig ang sinabi ng ginang. Maraming salamat po, madam. Huwag ka munang magpasalamat sa akin dahil hindi pa sigurado kung matatanggap ka. Ngumiti na lang si Franco sa babae bago siya sumunod dito paakyat sa mansyon.
Habang naglalakad, ay inililibot na ni Franco ang kanyang paningin sa paligid. Tinitingnan kung ano ang pwede niyang gawin kung matanggap man siya rito. Maupo ka na muna riyan. Ikukuha muna kita ng pagkain saka natin pag-usapan ng tungkol sa trabaho. Bili ng ginang sa kanya. Masigla namang ngumiti si Franco. Sige po, madam. Naupo si Franco sa malambot na sofa at ipinagpahinga ang sarili dahil naglakad lang siya mula sa kanilang bahay hanggang dito sa mansyon. Nanghihinayang kasi siya sa pamasahe ng kanyang gagastusin. Who are you? Napatayo agad si Franco nang may marinig siyang boses ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Franco nang may makitang isang dalaga na nakaupo sa wheelchair habang malamig ang mga matang nakatingin sa kanya. Napalunok si Franco. Oh, magandang araw po. Mahina niyang bati dito. Hindi niya magawang ialis ang kanyang paningin sa babae na nasa harapan niya ngayon. Napakaganda ng mukha nito kahit na walang mababakas na emosyon dito. Sa 24 na pumumuhay ni Franco dito sa mundo, ngayon lang niya naramdaman ang estrangherong pakiramdam na bumabalot sa nagwawalang puso niya ngayon. I'm asking you asshole, who the fudge are you? Malabig na tanong pa rin sa kanya rito pero mababakas na ang galit sa boses nito. Tita Yala? Tawag nito sa kung sino. Franco. No, huwag kang lalapit sa akin. You're so dirty. Magnanakaw ka, no? Tita Yala! Sigaw nito muli. Natataranta namang umiling si Franco. Hindi. Maling iniisip mo. Ang totoo niyan ay... I said, don't come near me. Ang dumi-dumi mo. Magkasalubong ang mga kilay na singhal muli sa kanya ng dalaga at sa pagkakataong to ay hindi na maiwasan ni Franco na makaramdam ng panlalamig dahil pakiramdam niya ay ang dumi-dumi niya talaga. Hindi tulad ng babae na kaharap niya ngayon ay nakasuot ng malinis at maayos na dress, maputi ang kutis, parang naliligo ito sa gatas at walang bahid na anong putik sa katawan. Di tulad niya na may putik-putik pang mga paa dahil sa paglalakad niya kanina. Ang pantalon niyang luma at kupas na at ang damit niyang marupok na. Napatutop na lang si Franco sa kanyang kinatatayuan. Oh, ano yun? Bakit ka sumisigaw, Karina? Tanong ng ginang na kanyang kausap kanina. Tita, look at this dirty man. May nakapasok na magnanakaw rito. Ano bang pinagsasabi mo, Karina? Hindi magnanakaw yan. Ang totoo niyan ay gusto niyang magtrabaho rito sa mansyon para rin may makasama ka. Magtrabaho? I told you na hindi ko kailangan ng kasama rito. Kaya ko ng sarili ko. Kung kanina nga napagkamalan mo ako magnanakaw, ay wala kang nagawa. Paano pa kaya kung totoong magnanakaw ng nasa harap mo? Baka hindi ka na humihinga ngayon. Singit ni Franco sa usapan ng magtiyahin. Inis siyang nilingon ni Karina. What? Minamalit mo ba ako? Hindi nagsalita si Franco at tiningnan lang ang kalagayan ng dalaga. Nakita niya na mula ang buong mukha ni Karina nang hindi siya nagsalita. Damn you! Malutong na mura ni Karina sa kanya bago sila nito talikuran at sinikap na makapasok sa isang kwarto. Mabigat na hininga ang pinakawalan ng ginang na nagpatuloy sa kanya rito sa loob ng mansyon. Yan ang dahilan kung bakit hindi na ako naghahanap ng magbabantay ng mansyon. Pero dahil sa mga sinabi mo, napagtanto ko na kailangan kong isang katulad mo rito. Inilapag nito ang hawak na pinggan na may hawak na pagkain. Ako nga pala si Yela. At yun si Karina, pamangkin ko. Ayaw niya sana na makakasama rito dahil babalik na ako sa Maynila bukas. Pero mabuti nga ang kuhanin na kita bilang caretaker ng mansyon at para na rin may makakasamang pamangkin kong si Karina rito. Humikap si Franco nang matapos siyang magdamo sa hardin. Ilang araw na rin na nakakalipos simula nang maging ganap na tagapagbantay na siya ng mansyon, kaya ilang araw na rin siyang nakikisama sa masamang ugali ni Karina. Ay, nakakapagod ang araw na to. Daing niya habang nag-iinat ng buto. Napatingin si Franco kay Karina nang marinig niya to. Masama siya nitong tiningnan bago talikuran at magtungo sa kwarto pero hinabol to ni Franco. Karina, anong gusto mong kainin ngayong hapunan? Hindi ako kain ng pagkain na niluluto mo. Pagkain ng mahihirap. Kumain kang mag-isa mo kung gusto mo. Natigil si Franco at pinanood na lang si Karina na pumasok sa loob ng kanyang kwarto.
Huminga ng malalim si Franco bago mabigat na napabuntong hininga. Ay, ang hirap ng pakisamahan. Nanliliit ako sa bawat salitang binibitawan niya. Naggibit balikat na lang si Franco bago maglakad papasok sa kusina at magluto ng pagkain para sa kanilang dalawa ni Karina. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pagluluto ay may nag-doorbell sa labas ng bahay. Kaya naman pinatay niya muna ang stove at naglakad palabas sa kusina para puntahan ng tao sa labas. Pero nasa sala pa lang siya nang makita niya si Karina. May in-order akong pagkain. Eto ang pera. Kuhanin mo sa labas. Inihagis ni Karina ang 2,000 sa kanyang harap bago bumalik sa loob ng kwarto. Napaawang na lang ang mga labi ni Franco bago niya pulutin ang pera sa sahig at kuhanin ang in-order na pagkain ni Karina. Sa iilang araw nilang magkasamang dalawa, nasanay na si Franco sa ugali na meron ng dalaga. Parang hindi nito pinapahalaga ng lahat ng meron nito at kahit na kailan, hindi siya nito kinausap ng maayos. Kung minsan pa ay itinataboy siya nito pero nagmamatigas siya at hindi nagpapasinda kay Karina para sa kanyang pamilya. Karina? Tawag ni Franco sa dalaga na nasa loob ng kwarto nito. Karina, gising ka na ba? What? Tanong naman ni Karina sa loob ng kwarto na hindi binubuksan ng pinto. Magpapaalam lang sana ako sa'yo. Uuwi muna ako sa bahay namin para iuwi ang sweldo ko at para na rin mamili sa bahay ng mga kakailanganin natin dito sa bahay. Ubos na kasing iniwang stocks ni Madam Yala eh. Paliwanag ni Franco. Patay gutom ka kasi. Kung po pwede lang din, ay huwag ka nang bumalik dito. Perwisyo ka. Napangiti na lang si Franco. Kailan kayo lalambot si Karina? Tanong niya sa isip. Isaglit lang ako. Babalik din ako agad. Ilila ko lang ang gate. Kahit huwag ka nang bumalik, kaya ko ng sarili ko. Nagkibit balikat si Franco at hindi nagsalita bago magsimulang maglakad palabas ng mansyon. Huminga ng malalim si Karina at pinakiramdaman ng labas ng kanyang kwarto. Mukhang wala nang binata kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Halos 1 buwan na silang magkasama sa mansyon pero kahit na minsan ay hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magkausap ng maayos. Nagkakainis. Bakit ba kasi kailangan pang nanditong lalaking yan? Inis niyang bulong sa sarili. Halata namang nagbabait-baitan lang siya para hindi siya mapaalis ni Tita Yela rito sa mansyon. Umiling-iling lang si Karina dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakukumbinsi na makasama si Franco sa mansyon. Pakiramdam niya ay aatakihin siya sa puso sa tuwing nasa malapit ang lalaki. Lalo na sa tuwing pinapanood niya itong nagdadamo sa hardin at walang suot na pang itaas. Napatingin si Karina sa pinto ng kwarto niya nang may marinig siyang ingay mula sa labas. Nakabalik na agad siya? Mahinang tanong niya sa kanapairap. Dapat hindi na siya bumalik dito. Nauubos ang pagkain sa ref. Palibhasa kasi ay walang ganun sa bukid. Minsan lang makatikim ng masarap kaya sinusulit. Bulong niya pa. Hindi pinansin ni Karina ang ingay na narinig sa labas ng pag-aakalang si Franco yun. Pero napatingin siya muli sa pinto nang marinig niyang may kumakatok dito. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya pero iba ang kabog nito. Iba ang sinisigaw ng kanyang puso. Kaba, may panganib. Anong kailangan mo? Tanong ni Karina sa mababang boses. May tao pala rito. Nanlamig ang buong katawan ni Karina nang mahimigan niyang hindi boses ni Franco ang narinig niya mula sa labas ng kanyang kwarto. Napalunok si Karina at ikinuyom ang mga kamay. Sino yan? Buong tapang niyang tanong. Sino ka? Napatanga ang dalaga sa naging tanong ng lalaki sa labas. Are you fudging freak? Hindi mo ba alam na nasa loob ka ng property ko? Tapos tatanungin mo ako kung sino ako? Hindi niya maiwasang mainis dahil sa kausap. Buksan mo tong pinto. Are you stupid? Hindi nga kita kilala tapos gusto mo pagbuksan pa kita ng pinto? Tanong niya kahit sa totoo lang ay kinakabahan na siya. Ay, nasa na bang lalaking yun? Bakit may nakapasok na ibang tao rito? Ang akala ko ba isasara niya ang gate? Huminga ng malalim si Karina. Matigas ka ah. Napaigdad si Karina nang marinig niyang pinipilit na buksan ng kung sino mang Hudyo ang nasa pinto ng kwarto niya. Buksan mo to kung ayaw mo masaktan. Ayoko! Franco, nasan ka na ba? Sisipain talaga kita kapag nakabalik ka na.
Napatingin si Karina sa pinto nang mapansin niyang para bang malapit nang mabuksan ng tao sa labas ng pinto ng kanyang kwarto. Buksan mo na to nang hindi na ako mahirapan pa. Huwag mo akong galitin ah. Alam kong lumpo ka, kaya kapag makapasok ako riyan, humanda ka sa akin. Sisiguraduhin kong mas lalo kang hindi makakalakad sa gagawin ko. Malademonyong tumawang lalaki na nasa labas. Sa pagkakataong to, ay ramdam na ni Karina ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa takot. Nasaan na bang lalaking yun? Come on, Franco. Bantay kita, diba? Napahagat na lang si Karina sa kanyang pang-ibang labi dahil sa takot. Gustuhin mo yung tumakbo ay hindi niya magagawa dahil sa kalagayan niya ngayon. Peste! Sinimulan niyang suntukin ang walang buhay ng mga binti. Peste! Peste! Wala ka talagang kwenta. Sigaw niya sa kanyang mga binti na hindi niya maramdaman. Napaangat ng tingin si Karina nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at isang hinihingal na lalaki ang bumungad sa kanya. Puno ng pag-aalala ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Karina! Mahinang tawag sa kanya nito at agad siyang nilapitan, pero isang malakas na sampal ang iginawad niya sa mukha ng lalaki nang makalapit sa kanya to. Karina! Ang tagal mo! Alam mo bang muntik nang makapasok ang magnanakaw na yun sa kwarto ko? Tanong niya saka nagsimulang maglandas ang mga luha sa kanyang pisngi dahil sa takot. Pasensya na, natagalan ako. Muntik na akong mapahamak. Pasensya na. Alam mo bang takot na takot ako ha? Marahang tumango si Franco kaya muli niyang sinampal ang binata. Ang tagal-tagal mo, Franco. Lumuluhang sigaw ni Karina dahil sa takot. Pasensya na talaga. Ang akala niya ay mapapasok na talaga siya ng magnanakaw, pero dumating si Franco at nakahinga siya ng maluwag nang makitang nakabulagta ng magnanakaw na nakapasok sa mansyon. Pinanood ni Karina si Franco na nagdadamo sa hardin. Madalas na mapahawak ito sa pisngi dahil siguro sa sunod-sunod niyang pagsampal na ginawa rito nung isang araw. Hindi niya kasi napigilan ang sarili niya sa sobrang takot na nararamdaman. Dapat lang sa kanya yan. Pangungumbinsin niya sa kanyang sarili. Karina! Nagulat siya nang tingnalain siya ni Franco. Gusto mo bang bumaba rito sa hardin? Tanong ni Franco sa kanya. Magdamo kang mag-isa mo riyan. Malamig ang hangin. Masarap dito sa labas. Hindi yung palagi kang nandyan sa kwarto mo. Pakiusap pa sa kanya ni Franco. Tiningnan niya lang ang lalaki na nakangiti sa kanya. Paano niya nagagawang ngumiti sa akin pagkatapos na magginagawa ko sa kanya? Tanong ni Karina sa kanyang sarili. Saka ipapakita ko rin sa itong mga bagong bulaklak na nakatinim dito sa hardin nyo. Ligtas naman dito. Nandito naman ako eh. Nag-init ang pisngi ni Karina sa sinabi ng lalaki. Ano naman pakialam ko? Kunwari pagtatarig niya dito bago ito talikuran at lumapit sa kama. Ay, nagkakainis talagang lalaking yun. Nanggigigil na saad niya kahit nakabaliktaran noon ang tunay niyang nararamdaman. Lumipas pa ang ilang linggo, nananatili silang magkasama sa mansyon. Walang araw na hindi sinusungitan ni Karina si Franco, pero kahit na ganoon, napapansin ni Franco ang pagbabago ni Karina simula nung una silang magkakilala. Karina, wala kang in-order na pagkain? Tanong niya kay Karina isang gabi nang matapos na siyang magluto at mapansin na walang pinapakuhang pagkain si Karina sa kanya. Wala. Nagsisawa na ako sa mga pagkain in-order ko. Nagsisawa ka na? Siguro, eto ng oras para tikman mo naman ang luto ko. Pero paalala ko lang, baka maadi ka sa luto ko at hanap-hanapin mo na to. Hangin mo. Bulong ni Karina kaya mahina siyang natawa. Diyan ka lang okay? Maghahain lang ako, tapos sabay na tayong kumain. Agad na nagtungo si Franco sa kusina at naghain ng pagkain para sa kanilang dalawa ni Karina. Hindi mawala ang ngiti sa kanyang mga labi dahil sa wakas, sa palagay niya ay unti-unti nang nalulusaw ang yelo na nakabalot sa puso ng dalaga. Masarap bang luto ko? Nakangiting tanong ni Franco sa dalaga matapos silang kumain. Sakto lang. Pwede nang pagtsagaan. Malabig na sagot ni Karina sa kanya bago simulang paikutin ang gulong ng wheelchair papunta sa kwarto nito. Pigil ng ngiti ang ginawa ni Franco habang hinihintay na mawala sa paningin niya si Karina. Nung oras na masigurado niyang nakaalis na si Karina,
ay napatalon siya dahil sa saya. Yes, Sigaw niya habang nakataas ng kamao si Ere. masarap daw ang luto ko. Wala akong sinabing masarap. Ang sabi ko ay pwede na. Nakangiti si Franco na tumingin sa pinto ng kusina nang marinig ang boses ni Karina. Ganun na rin yun. Sigaw niya pabalik sa katumawa dahil sa tuwa ng kanyang nararamdaman. Isang gabi ay nagising si Franco nang marinig niyang may nabasag na baso mula sa kwarto ni Karina. Agad siyang tumakbo patungo rito sa pag-aakalang nilooban na naman sila. Karina, Nababahalang tawag niya sa dalaga. Nagtataka naman siyang tiningnan ni Karina. Bakit ka nandito? Napahawak naman sa kanyang dibdib si Franco dahil sa ginhawa na kanyang nararamdaman. ang akala ko'y nalooban na naman tayo. Nalaglag lang ang baso ko. Huwag kang praning Franco. Franco, tinawag na naman niya ako sa pangalan ko. Nasabi na lang niya sa kanyang isip. Walang kibo naman na lumapit si Franco sa nabasag na baso at sinimulang pulutin isa-isa yon. Baliw! Anong ginagawa mo? Baka masugatan ka! Saway ni Karina sa kanya pero hindi siya huminto hanggang sa mailagay niya ang lahat ng bubog sa kanyang palad. Sige na, matulog ka na. Ikukuha na lang kita ng bagong baso mo. Tumalikod si Franco mula kay Karina at nagpunta sa kusina para itapon ang mga bubog na hawag niya at para na rin ikuha ng bagong baso ang dalaga. Pagbalik ni Franco galing kusina, inaasahan niyang natutulog na ulit si Karina pero nagulat siya nang makita itong gising pa at parang hinihintay siya. Oh, ba't hindi ka pa natutulog? Hindi kasi ako makatulog eh. Mahinahon at kaswal na sagot ni Karina sa kanya. Para ngayon niya lang nakausap ng ganito ang babae. Bakit? May bumapagabag ba sa isip mo? Tanong ni Franco sa dalaga bago ipatong ang bagong kuha niyang baso para sa babae. Hindi agad nakasagot si Karina. Okay lang naman kung hindi mo sabihin sa akin. Naiintindihan ko. Hindi tayo ganun masyadong magkakilala. Parang ilang buwan pa lang tayo magkakasama eh. Sabi ni Franco at naghanda na siyang lumabas ng kwarto ni Karina para iwan to at makapagpahinga na. Naiisip ko lang kasi kung masama ba talaga ako? Biglang sabi ni Karina na nakapagpatigil sa paglabas ni Franco. Tiningnan niya ang dalaga na nakatingin sa mga daliring pinaglalaruan nito. Hindi ko kasi maiwasang makwestiyon ang sarili ko. Ang halaga ko, ang ugali ko, lahat ng meron ako. Oo. Diretsyong sagot ni Franco kay Karina. Masama ka, Karina. Ang ugali mo hindi ko talaga gusto. Napatingin sa kanyang kausap at nakita niya ang gulat sa mukha nito, kaya napangiti na lang siya. Pero naiintindihan kita. Nakikita ko na may rason kung bakit ka ganyan. Kung bakit pilit mong ikinukulong ang sarili mo para hindi makita ng ibang lungkot mo. Na nag-iisa ka lang, na kailangan mo ng makakasama. Pilit mong itinatago na kailangan mo ng tulong. Napakamot na lang sa kanyang batok si Franco dahil sa hiya. Hindi ko sigurado, pero ganun ang nakikita ko sa'yo. Hindi mo man sabihin, pero yun ang pinapakita ng mga mata mo. Tama nga ang kayang magsinungaling ng mga bibig natin, pero ang mga mata, hindi. Nagsasabi talaga ng totoo. At salamat dahil ipinakita mo sa akin ng tunay na ikaw. Ngumiti si Franco at sa unang pagkakataon, simula nang magkakilala silang dalawa ni Karina, sa wakas ay nakita na rin niyang ngumiti ang dalaga sa kanya. You're so genuine, you know that? Sabi nga nila. Nahihiyang sagot naman ni Franco, dahilan para matawa si Karina. Pero may nakapagsabi na rin ba sa'yo na masyado kang mahangin? Tanong naman ng dalaga at natawa na lang silang dalawa dahil doon. You're so pure, Franco. Hindi na ako nagtaka at nagulat sa mga sinabi mo. Am I that too obvious? I think I failed to turn my heart into ice. Umiling-iling si Karina. Hindi mo naman kailangang ikulong sarili mo, Karina. Malaya kang maging ikaw. Pwede kang maging ikaw. Pwede kang maging totoo sa sarili mo. Mapanghusga ang mga mata ng mga tao na nasa paligid mo pero siya, itinuro ni Franco ang taas. Siya, na kahit kailan ay hindi kanya huhusgahan basta magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Ngumiti si Franco at proud na ibinuka ang kanyang mga braso para ipakita ang kanyang sarili. Tsaka nandito ako. Wala kaming karapatan na husgahan ka, Karina.
Kaya katanggap kita maging sino ka man. Kahit na ikaw nang may pinakamasamang ugali sa buong mundo, wala akong ibang gagawin. Kung hindi ang intindihin ka, dahil alam ko na may dahilan ng lahat ng nangyayari sa mundong ibabaw. Mahabang pahayag ni Franco sa babae na ngayon ay puno ng paghanga ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Ngayon niya lang nakikita si Karina na naglalabas ng emosyon. Ilang buwan niyang hinintay ito, kaya nang makita niya naglaho ang paghanga at kasiyahan sa mga mata nito, ay nabigla siya. Magsasalita na sana siya nang maunahan siya ni Karina. Kaya mo pa rin kaya ako intindihin kapag nalaman mo ang kwento ko? Malungkot na tanong ni Karina sa kanya. Walang pagdadalawang isip na nahiga sa bandang paanan ng kama ni Karina si Franco. Ginawa niyang una ng kanyang mga braso, saka tumingin si Kisame. Di subukan mo magkwento. Makikinig lang ako sa iyo, Karina. Nagsimulang magkwento si Karina sa mga nangyari sa buhay nito, kung saan nagsimula ang lahat hanggang sa kung paanong humantong siya sa ganong sitwasyon na nalumpo siya at hindi na makalakad. Buong gabi silang nagkwentuhan sa mga naranasan nila sa kanilang buhay, sa mga pagsubok na kanilang kinaharap, at kung paano sila muling nakabangon mula sa pagkakadapa. Sa ilang oras na nagkwentuhan, para bang nakilala na nilang lubusan ng isa't isa. At dahil din sa gabing yun, sabay nilang naamin sa kanilang sarili na matagal nang nahulog ang kanilang loob sa isa't isa. Franco, natatakot ako. Bakas ang takot sa boses ni Karina nang sabihin niya yun. Akong bahala sa iyo. Magtiwala ka lang sa akin. Kapag masakit na, kumapat ka lang sa balikat ko at doon mo ibuhos ang sakit na nararamdaman mo. Pero, kaya ko ba? Magtiwala ka lang. Andito ako. Napakagat na lang sa kanyang pang-ibabang labi si Karina nang simula na siyang iangat ni Franco. Franco, masakit! Indan niya dahilan para matigilan ng lalaki sa ginagawa. Okay, dadahan-dahanin ko. Sabihin mo sa akin kung kaya mong sakit para madahan-dahan ko, ha? Okay, basta halalay ka lang, okay? First time ko gagawin to. Natatakot talaga ako. Masakit sa una, pero kung madalas natin gagawin to, masasanay ka rin at hindi ka na makakaramdam ng sakit. Huminga ng malalim si Karina at kumapit sa mga balikat ni Franco bago iangat ang sarili. Pero napapadaing pa rin siya sa tuwing nararamdaman niya ang sakit sa ibabang parte ng kanyang katawan. Franco! Ano? Kaya mo? Tanong nito sa kanya. Tumango si Karina at nagtiwala na lang sa lalaki. Gusto ko rin naman to, sabi ni Karina sa kanyang isipan. Hinihingal siya nang bumukas ang pinto ng kwarto niya at bumungad ang kanyang tiyahin na magkasalubong ang mga kilay habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Franco. Anong ginagawa niyong dalawa? Halos pagalit na talong ng kanyang tiyahin. Nakahawak siya sa mga balikat ni Franco habang si Franco naman ay nakahawak sa kanyang bewang para alalayan siyang makalakad. Tita Yala, nandito ka na pala. Hindi ka man lang nagsasabi. Bati ni Karina sa tiyahin. Tumaas ang kilay ng ginang habang nakatingin sa kanila. Anong ginagawa niyo? At naririnig kong humahalinghing ka, Karina? Magandang araw po, Madam Yala. Tinutulungan ko po si Karina na gawin ang ehersisyo niya tuwing umaga. Yung maglalakad po siya kahit ilang hakbang lang po para muling mabuhay ang mga ugat ng paa niya. Nakangiting paliwanag ni Franco bago alalayan na maupo si Karina sa wheelchair nito. Ganun ba? Ang akala ko ay kung ano nang ginagawa niyo. Oo nga pala, Franco. Pwede ba tayong mag-usap? Nakangiti namang tumingin si Franco sa ginang. Oo naman po, Madam. Tungkol saan pa mag-uusapan natin? Tumingin ang ginang kay Franco. Nagbibigay sinyales na gusto nitong silang dalawa lang ang mag-usap. Mukhang nakuha naman agad ng binata yon, kaya nagpaalam muna siya kay Karina. At sabay silang lumabas ng kwarto ng ginang upang makapag-usap sila ng maayos. Madam, tungkol saan po palang pag-uusapan natin? Nakangiting tanong ni Franco sa ginang nang makalabas na silang dalawa. Magkano ang kailangan mong pera? Agad na tanong ng kausap niya kaya saglit na natigilan at naguluhan si Franco. Po? Magkano ang kailangan mong pera? Pag-uulit ng ginang sa tanong nito. Malamig ang mga matang nakatingin ito sa kanya. Madam, mahinang tumawa si Franco para mawala ang tensyon na namumuo sa kanyang lalamunan.
Ano pong gusto niyong sabihin? I'm not stupid like you, Franco. Alam ko na hindi lang basta-basta alagang tingin mo kay Karina. At alam ko rin na ganoon din si Karina sa'yo. Kaya oras na siguro para promeno ka. Hindi nakakibo si Franco sa sinabi ng kanyang kaharap. Hindi niya kayang itanggi ang bagay na yon. Hindi niya kayang itanggi ang pagmamahal niya para kay Karina. Tanggap ko po si Karina. Mahinang natawa ang ginang. Pero ako, natanong mo man lang ba ako kung tanggap ka sa pamilya namin? Parang sinaksak sa dibdib si Franco sa narinig mula sa kausap. Alam kong mahal ka ng pamangkin ko, pero ang tulad mo ay hindi bagay sa kanya. Mababa ka lang, kaya dapat alam mo kung hanggang saan ka lang, Franco. Langit si Karina, at ikaw, isa kang putik. Kahit kailan ay hindi pwedeng magtagpo ang langit at putik. Alamin mo ang lugar mo, iho. Hindi maiwasan ni Franco na masaktan habang tinatanggap ang masasakit na salitang ipinupukol sa kanya ni Madam Yala. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng ganitong pangmamaliit galing sa ginang. Kaya sabihin mo sa akin kung magkano ang kailangan mo para umalis ka na dito. Naglabas ng cheque ang babae na kaharap niya. Name your price, Franco. Humagilap ng hangin si Franco dahil pakiramdam niya ay kinakapo siya ng hininga habang kausap si Madam Yala. Hindi ko po pinagbibili ang pagmamahal ko, madam. Wala pong halagang pagmamahal ko kaya pasensya na. Hindi ako aalis dito dahil mahal ko si Karina. 1,000,000. Layuan mo ang pamangkin ko. Narinig ko na kailangan mo ng pera para sa nanay mong may sakit. Oh, baka naman kulang pa. 5,000,000? Magkano, Franco? Sabihin mo sa akin kung magkano ang kailangan mo. Madam, hindi ko na po kailangang ulitin ang sinabi ko. Alam ko pong naiintindihan niyo na po yun. Pagmamatigas ni Franco at tumalikod na para balikan ang babae na naghihintay sa kanya sa loob dahil hindi niya na kaya ang bigat ng dibdib na nararamdaman niya dahil sa nangyayari. Kung hindi ka aalis dito, ay hindi rin aalis si Karina. Hindi siya aalis kasama namin papunta sa US. Napatigil si Franco sa paglalakad at muling tiningnan si Madam Yala. Aalis kayo? Kaya lang naman nandito si Karina para magpahinga habang inaayos namin ang papeles na papunta sa US. Para sa therapy niya roon. Para makalakad siya ulit. Pero alam mo bang sinabi niya sa akin? Ayaw na niyang umalis dito dahil sa'yo. Gusto niyang magkasama na lang kayo palagi. Ayaw kanyang iwan, Franco. Dapat ay masaya si Franco sa kanyang naririnig. Pero kabaliktaran nun ang kanyang tunay na nararamdaman. Takot ang bumabalot sa buong sistema niya. Kung nandito lang siya, hindi siya makaka-recover. Hindi siya makakalakad ulit. Tiningnan siya ng diretso sa mga mata ni Madam Yala. Sabihin mo nga sa akin, Franco, kung kaya mong mahalin si Karina, kung alam mong ipinagpalit lang ikabubuti niya para sa isang tulad mo lang. Hindi makapagsalita si Franco. Hindi niya matanggap. Hindi niya matanggap ang naging desisyon ni Karina. Gusto niyang makalakad ulit ito. Gusto niyang maging maayos ang buhay ni Karina. Gusto niyang maging masaya ang babaeng mahal niya. Lumapit sa kanyang ginang at sapilitang inilagay sa palad niya ang tseke na nagkakahalagang 5,000,000 piso. Tanggapin mo ang pera na to at umalis ka na. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Karina tungkol sa bagay na to. Gagawin mo to para sa pamilya mo at para na rin sa pamangkin ko. Humakbang paatras ang ginang mula sa kanya. Hindi kayo pwede ni Karina. 5,000,000. Kapalit ng paglayo mo sa pamilya namin. Iniwan siya ni Madam Yala habang mahigpit niyang hawak ang tseke. Patawad, Karina. Mahinang bulong niya. Minsan sa buhay, kailangan nating maging praktikal. Kailangan nating unahin ang mga importanteng bagay. Ang mga bagay na makakabuti sa ating lahat. Iyon ang mga bagay na natutunan ni Franco ilang taon nang nakakalipas. Hindi sa lahat ng problema, pera lang ang tanging kasagutan. Kuya! Napatingin si Franco kay Frances nang tawagin siya nito. Graduate na ako, kuya. Puno ng kaligayahang sambit nito habang ipinapakita ang medalya na nakasuot sa leeg nito. Naks, masyado mo na namang ginalingan. Ginuro ni Franco ang buhok ng kapatid na nagtapos ngayong araw.
Siyempre naman, mana ata ako sa'yo. Idol kita eh. Sus, inuuto mo na naman ako. Anong gusto mo? Agad na sumilay ang malaking ngiti sa mga labi ni Frances nang marinig ang sinabi niya. Kahit na bagong sapatos lang kuya. Sige, pagdating ng ate Frada mo, ay pumunta kayo sa mall para bumili ng bagong gamit. Yay! Thank you kuya. Niyakap siya ni Frances at hinalikan pa sa pisngi. Masyado mo naman yatang ine-spoil yung kapatid mo, Franco. Baka masanay. Komento ng kanyang ina na malakas pa sa kalabaw ngayon. Nakangiting inakbayan ni Franco ang kanyang ina. Nay, hayaan mo na. Ganyan gusto kong mangyari. Ang maibigay ang mga gusto nila. Kahit na ano. Gusto kong maranasan ng mga kapatid ko ang buhay na matagal ko nang pinangarap sa kanila. Nakangiting paliwanag ni Franco sa ina habang pinapanood ng kapatid na masaya nagpapaalam sa mga kamag-aral nito. Hindi niya mapigil ang mapangiti habang inaalala ang matinding hirap na kanilang pinagdaanan, kung paano niyang iginapang kanyang pamilya hanggang sa may ahaw na niya ito sa kahirapan. Totoo nga kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Salamat anak, at hindi mo pinutol ang mga pangakong binitawan mo sa amin noon. Tingnan mo ngayon, at pati ang bunso niyong kapatid na nakapagtapos na ng kolehiyo. At tingnan mo kung nasaan ka na ngayon. Hekta-hektare ang lupang sakahan ng pagmamay-ari mo na ngayon. Kung dati, nakikisaka lang tayo sa lupa ni Mayor. Ngayon, ikaw naman nagpapasaka sa mga kapuspalad sa lugar natin. Binabalik ko lang ang mga kabutihan na binigay sa atin ng mga tao dati nung nakatira pa tayo sa probinsya. Nakikita kong pamilya natin sa kanila dati. Ngayon na medyo nakakaahon na tayo. Tayo naman ang tutulong sa kanilang makaahon mula sa kahirapan. Kaya nga sa palagay ko, eto na ang oras para sarili mo naman ang unahin mo. Ayos na kami. Masaya at stable na ang buhay na binigay mo sa amin. Ang mga kapatid mo sina Fred at Frada ay may maganda ng trabaho kaya sige na Franco. Ikaw naman sa pagkakataong to, hayaan mong sarili mo naman ang unahin mo. Natupad mo na ang pangarap namin. Ngayon, ang pangarap mo naman ang tuparin mo. Aba, gusto na naming magkaapo. Oo nga anak, gustong-gusto na naming magkaapo. Segunda rin ang kanyang ama kaya nagtawanan silang tatlo. Sabay na niyakap ni Franco ang kanyang mga magulang. Ang mabigyan kayo ng magandang buhay ang pangarap ko. At ngayon na natupad ko na yun, ang isang pangarap ko naman ang tutuparin ko. Malaki ang ngiting ipinakita niya sa kanyang mga magulang. Oras na para hanapin ko ang mapapangasawa ko. Maagang umalis ng Kamaynilaan si Franco para pumunta sa probinsya kung saan sila nakatira dati para sunduin ang nakababatang kapatid na pansamantalang namamahala sa mga lupaing pinapasakan nila roon dahil abala siya sa pinapatayo niyang planta ng bigasan sa Maynila para sa mga nag-aangkat sa kanila ng bigas. Kuya, ang aga mo! Bungad sa kanya ng kanyang kapatid nang maabutan niya itong nasa putikan din at nag-aararo kasama ang paborito nitong kalabaw. Maagang natapos ang meeting namin kasama yung CEO ng kumpanya na pinasok ko kung saan ako makikisosyo. Sagot niya sa kapatid habang inaayos ang suot ng mamahaling pantalon at long sleeve dahil gusto niya ring tulungan ng kanyang kapatid. Oh, bakit ka naman lumulusong sa putikan? Madudumihan niyang yayamanin mong damit eh. Sita sa kanya ng kaibigan na si Oscar na siya nagpapasweldo sa kanilang mga magsasaka. Natawa na lang si Franco habang naiiling. Loko, wala ka pa rin talagang pinagbago. Puro ka pa rin kalokohan. Uy, grabe ka sa walang pinagbago ah. Baka nakakalimutan mong sa ating dalawa. Mas lamang na ako sa'yo dahil ako kasal na at may anak na. Tapos ikaw, ninong lang? Pang-aasa ng kanyang kaibigan sa kanya at hindi napigilan ni Franco ang kanyang sarili na kumuha ng putik para ibato sa matalik na kaibigan. Oo na, ikaw nang may asawa't anak. Franco, matanda ka na. Kaya mo pa bang makabuo niyan? Patuloy na panunukso ni Oscar sa kanya na sinabayan pa ng kapatid niyang si Fred. Kaya nga kuya, baka mamaya mag-expired na yan. Gatong pa ng kapatid niya. Alam niyo, umalis na lang kayong dalawa sa harap ko. Ako na lang tatapos itong inaararo niyo. Pagtataboy niya sa dalawa. Bakit kasi hindi na lang ibang araruhin mo nang makabuo ka naman? Franco,
Tumatanda ka na. Kasabay mong tumanda yung mansyon na binibenta sa may bayan. Natigilan si Franco at napatingin sa kaibigan. Mansyon? Oo. Yung mansyon kung saan ka nagtatrabaho noon. Binibenta na ngayon yun dahil ang alam ko, naghihirap ng may-ari nun kaya ganun. Napalunok na lang si Franco bago ibigay sa kapatid ang hawak na tali ng kalabaw. Kayo muna rito, may pupuntahan lang ako. Sabi niya habang nagmamadaling maglakad palayo sa bukid. Ni hindi na nga niya nakuhang maglinis ng katawan. Basta na lang siyang sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa lumang mansyon kung saan una silang nagkakilala ng babaeng iniibig niya noon at iniibig niya pa rin hanggang ngayon. Nagulat si Franco sa narinig na balita mula kay Oscar. Ayaw niyang maniwala nung una, pero nang makita niyang nakapaskil na for sale sa gate ng lumang mansyon, ay para bang nanlumos siya at hindi makapaniwala. May kailangan ka? Natigilan si Franco nang marinig ang pamilyar na boses ng babaeng yun, kaya unti-unti siyang lumingon sa pinanggalingan nun at halos sumabog ang kanyang dibdib nang makita niya isang magandang babae na nakatayo, hindi kalayuan mula sa kanyang kinatatayuan. Karina? Hindi makapaniwalang tawag niya sa babae. Tulad nung una nilang pagkikita, walang kiimo-emosyon ang mukha ng babae sa kanyang harap. Karina. Bumaba ang tingin niya sa mga binti ng dalaga na nakatindig ng maayos sa lupa nang walang kahit na anong saklay o alalay. Nakangiti siyang tumingin muli sa mga mata ng babae. Karina, nakakalakad ka na. Hindi na naituloy pa ni Franco ang kanyang sasabihin nang sampalin siya ni Karina. Ang kapal naman ng mukha mong magpakita pa sa akin. Ang kapal-kapal ng mukha mo, Franco. Karina, anong sinasabi mo? I hate you. Kinasusuklaman kita. Bukod sa sarili ko, kinasusuklaman din kita, Franco. Gulong-gulo si Franco. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, at ilang taon silang hindi nagkita. Tapos ganito pa ang mangyayari sa kanilang dalawa. Bakit ka nandito? Kulang pa ba ang perang ibinigay sa'yo ni tita? Do you want more money? Walang buhay na naglabas ng pera si Karina at inihagis yun sa kanyang muka. There. Are you happy now? Is that enough? O baka naman kulang pa? Kukuha pa sana ng pera sa Karina nang pigilan siya ni Franco. Ano bang ginagawa mo, Karina? May halong inis ang boses ni Franco. Ano ba sa tingin mo na nandito ako para sa pera nyo? Para sa pesting yaman nyo? That's bullshit, Karina. Hindi ba? Nagawa mo nga ipagbili ang pagmamahal mo sa halagang 5 milyon lang? Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin? 5 milyon lang bang halaga ko sa'yo, Franco? Ganun lang ba ang halaga ng pagmamahal mo sa akin at nagawa mo itong ipagbili sa tita ko? May kumawalang luhas sa mga mata ni Karina. Gustong punasan at tuyuin ni Franco ang luhang yun, pero umatras si Karina mula sa kanya. Sinyales na ayaw niyang mapalapit kay Franco. Puno ng paghihinay ang mga mata ni Karina habang nakatingin sa kanya. Hindi ka naiiba sa kanila. Pinaniwala mo ako na iba ka at naiintindihan mo ako. Pero tulad ka rin nila, na pera lang ang mahalaga sa mundong to. Pumalakpak si Karina. Well, congrats! You've done a fucking great job, Franco. You broke me into pieces. I'm very fucking disappointed in you. I will never forget how you steal my heart and broke it into piece of shit. Umiling-iling na naglakad papasok sa kanyang lumang mansyon si Karina. Naiwang nakatulala si Franco sa kawalan. Hindi siya agad nakapag-react dahil sa mga narinig mula sa dalaga. Naghintay ako ng ilang taon para lang dito. Nasambit na lang ni Franco sa kanyang isip. Walang tigil sa pag-iyak si Karina habang nakakulong sa kanyang kwarto. I hate you. I hate every part of you, Franco Santiago. Umiiyak na wika niya. Labis na nasasaktan ang kanyang puso. Nakakalakad na nga siya ulit pero hindi niya man na magawang makalapit sa taong mahal niya. Paano mo nagawa sa akin yun? Umiiyak na tanong niya sa kanyang sarili. Paano mo nagawang ipagpalit ako sa kakarampot na halaga ng pera? Paano mo nagawang iwan ako sa mga oras na ikaw lang tanging meron ako? How can you do this to me?
Wala ka nang ginagawa pero nasasaktan pa na ako kapag nakikita ka. I love you so much, but you've proven me that money can buy your love. Bumuhos ang emosyon ng araw na yon. Wala naman talagang balak na bumalik sa probinsya si Karina dahil abala siya sa paghahanap ng trabaho sa Maynila. Tama, magtatrabaho siya kahit bilyonarya siya. Noon, naubos ang lahat ng meron sila nang nagpagamot siya sa ibang bansa. Hindi niya inakala na malulugi ang negosyong iniwan sa kanya ng mga magulang niya at mauubos ang yaman ng pamilya Delgado dahil sa tiyahin niyang pinipirat na pala siya kahit noong bata pa siya. Walang natirang kahit na ano kay Karina bukod sa lumang mansyon kung saan sila unang nagkakilala ni Franco. Ayaw man niya, pero kinailangan niya ng ibenta ito dahil wala pa siyang trabaho na nahahanap at wala na siyang pera. Karina, Napatingin si Karina kay Franco na nasa harap na naman ng kanyang mansyon. mag-usap tayo. Magpapaliwanag ako. Kaya ko magpaliwanag, Karina. Pagmamakaawa nito sa kanya, tulad ng palagi nitong ginagawa simula nang magkita sila ulit. I don't need your explanation, Franco. Sa nangyari pa lang noon, naiintindihan ko ng lahat. Malabig ng tugon bago talikuran ng lalaki at pumasok sa loob ng bahay at muling umiyak dahil nasasaktan siya sa nangyari noon. Gustuhin man niyang kausapin si Franco, pero nasasaktan lang siya sa tuwing naaalala niya ang ginawa nitong pagtanggap ng pera mula sa kanyang tiyahin. Please, Karina. Kahit na ilang minuto lang. Mag-usap tayong dalawa. Hindi ba siya napapagod? Hindi ba siya nahihiya sa kanyang ginagawa? Nisabi niya lang ng dalaga sa kanyang sarili. Umalis ka na, Franco. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sa susunod na mo balik ka rito, tatawag na ako ng pulis. Pagbabanta niya rito, at tulad ng parati niyang ginagawa, iniiwan niya itong mag-isa sa labas ng gate at papasok siya sa loob ng mansyon para umiyak hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Naglakad si Karina palapit sa gate para tingnan kung sino ang nagdo-doorbell. Ang akala niya si Franco na naman yun, pero nakahinga siya ng maluwag nang makita ang hindi yun si Franco. Pero nakakahawig naman ito sa binata. Magandang araw. Eto ba yung lumang mansyon daw na binibenta rito sa may bayan? Nakangiting tanong ng binata sa kanya. Oo, eto nga. Magandang araw. Ako nga pala si Frederick Santiago. Interesado kasi ako sa mansyon mo. Sabi nito na nakalahad ang kamay sa harap niya. Nagtakas at nabigla nang marinig ang pangalan nito. It's nice to meet you, Frederick. Come in. Ipapakita ko sa iyo ang buong mansyon at papaliwanag ko rin sa iyo ang halaga nito. Inikot ni Karina si Fred sa loob ng mansyon habang ipinapaliwanag niya sa binata ang mga kaunting sira ng bahay at ang ibang kailangang ipaayos dito. Pero kung gusto mo, ipapaayos ko muna ang bahay bago mo bilhin. Pero expect mo na tataas din ang presyo nito. Paliwanag ni Karina sa kasama. Napatangon-tangon naman ang kaharap ng lalaki. How much is this again? 20 million. Tipid na sagot ni Karina dahil hindi naman talaga iyon ang presyo ng mansyon. Alam niyang pang 5 milyon na lang ang halaga ng mansyon na to dahil sobrang luma. Bibilhin dito ng kapatid ko. Pero pwede raw ba siyang magbigay muna siya ng down dahil wala raw siyang dalang ibang tseke? What? Bibilhin nila to ng 20 million? Should I raise its price more? Nasabi ni Karina sa kanyang sarili. Okay. Mahina niyang sagot. Eto yung tseke. Inabot kay Karina ang nakalahad na tseke sa kanyang harap at tiningnan nito. By the way, pinapasabi rin pala ng bibili ng bahay na to na money can't buy love. Kahit na kailan ay hindi niya kayang ipagbilang pagmamahal niya para sa'yo. Dalawa lang halaga ang pagmamahal niya. He made the right decision. Kung hindi siya umalis noon, dala ang cheque na yan. Hindi ka makakalakad ngayon. Umawang ang mga labi ni Karina sa katiningnan ng lalaki na kaharap niya ngayon. He sacrificed his own happiness for the woman he loved the most many years ago. Itinaas muli ni Fred ang kanyang kamay sa harap ni Karina upang makipagkamay muli rito. I'm Fred, Franco Santiago's younger brother. Hindi maalis ni Karina ang kanyang paningin sa hawak niyang tseke dahil ito ang tseke na ibigay ng tita Yela niya noon kay Franco. Ang ibig sabihin ng noon, hindi niya ginamit kahit na minsan ang pera na binigay ng tita mo sa kanya.
Napahawak na lang sa kanyang bibig si Karina dahil sa labis na pagkabigla. Franco. Nanginginig na tawag niya sa pangalan ni Franco. Ah, si kuya ba? Nandun siya sa bukid. Nag-aararo. Naglalabas ng bigat sa dibdib dahil sa ilang beses mong pagtataboy sa kanya. Where can I find him? Samantala, abala si Franco sa pag-aararo sa putikan. Walang buhay ang kanyang katawan. Gusto niya nga lang mahiga sa bahay, pero umalis si Fred kaya naman wala siyang ibang choice kung hindi ang kuhanin ng kalabaw na alaga ng kapatid niya para gamitin pang araro. Karina. Mahinang bulong niya sa pangalan ng dalaga. Pasensya na. Hindi ko nagawang paliwanag sa'yo. Franco. Sana bigyan ulit ako ng pagkakataon ng Panginoon para bumalik sa nakaraan at mas piliin ko na lang maging makasarili kahit na hindi ka makakalakad. Basta kasama lang kita ngayon. Franco! Bakit ganun? Naririnig ko na ang boses ni Karina na tinatawag ang pangalan ko. Bulong niyang muli. Franco Santiago! Natauhan si Franco nang may putik na tumama sa kanyang likod at nang tingnan niya kung sinong may gawa nun, laking gulat niya nang makita niya si Karina na nakatayo 3 dipa ang layo sa kanya. Karina? Mahinang tawag niya sa pangalan ng babae. Ilang beses pa siyang pumikit upang masigurado na ang babae nga ang nasa harapan niya. Franco, tawag ni Karina. Nang masigurado niyang totoo si Karina ang nasa harap niya, mabilis niyang isinara ang pagitan sa kanilang dalawa at mahigpit na niyakap ang dalaga. Mahigpit na mahigpit. Karina, patawarin mo ko. Bumitaw si Franco sa pagkakayakap kay Karina at lumuhod sa harap ng dalaga. Nagsimulang maglandas ang luha sa kanyang pisngi. Patawarin mo ko. Hinawakan niya ang mga kamay ni Karina at pinudpod yun ng halik. Mahal na mahal kita. Kahit na kailan na hindi kita kayang ipagpalit sa kahit na magkaanong halaga, Karina. Kahit na ilang milyon pang ialok sa akin, ay hindi kita ipagpapalit. Mahal na mahal kita. Hindi ko man nasabi o naiparamdam sa'yo noon, pero maniwala ka sa akin. Kahit na minsan, ay hindi na walang nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw ang matahig kong pangarap, Karina. Tulad ng sabi ko, hindi mo kailangan magpaliwanag. Mahinang natawa si Karina kahit na nagsisimula na ring mahulog ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang lumuhod sa tulad ko dahil walang-wala ako sa'yo, Franco. Ang tulad ko hindi dapat iniiyakan at niluluhuran. Pero ikaw lang, ikaw ang bukod tanging tao na nagparamdam sa akin na may halaga ang tulad ko. Patawarin mo ako sa pagiging makasalanan ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na maiparamdam sa'yo kung gaano kakalaga sa buhay ko. Kung gaano kahalagang isang tulad mo sa buhay ng sutil na babaeng to. Para na rin akong lumpo kung wala ka sa buhay ko, Franco. Hinawakan ni Franco ang mukha niya at buong pusong pinagdikit ang kanilang mga labi. Konti na lang, matatapos ng bahay natin. Nakangiting wika ni Franco habang pinapanood na i-renovate ang lumang mansyon ni Karina. Mag-iiba ng itsura niyan. Tila nalulungkot na komento naman ni Karina habang nakayakap sa bewang ni Franco. Pero hindi magbabago ang mga alaala niyan na nabuo natin. At bubuo pa tayo ng maraming alaala yan kasama ang sarili nating pamilya. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin, Franco. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa kabagsakan ko. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin dahil dati pa man din, ipinangako ko na sa'yo na kasama mo ko. Nandito ako para sa'yo. Iwan ka man ng buong mundo. Pagtaksilan ka man ng lahat ng tao. Hindi ako aalis sa tabi mo. At kasama mo ako sa bawat laban mo. Hinawakan ni Franco ang kamay ni Karina kung saan may nakasuot na engagement ring sa daliri nito. Hindi maiwasang mapangiti ni Franco. Hinalikan niyang singsing na nakasuot sa daliri ng dalaga. Ilang buwan na lang, magiging Mrs. Karina Delgado Santiago ka na. Handa ka na ba sa honeymoon natin? Malokong tanong ni Franco. Tumingkay naman si Karina para halikan ng kanyang panga. Gusto mo bang mauna ng honeymoon kaysa sa kasal natin? Malambing na tanong naman ni Karina kay Franco at nangyaring masasayang pag-iisang dibdib at kasunod ang kanilang honeymoon sa napakaganda at bagong renovate na mansyon. Sa buhay, hindi ibang tao ang kalaban natin kung hindi ang sarili lang din natin.
Ang ibig sabihin lang din nun, walang ibang tutulong sa atin kung hindi ang sarili natin. Hindi malabong marating o maabot natin ang mga bagay na sa akala natin ay imposible nating makamit balang araw. Basta palagi mo lang sipagan at tiyagaan ang lahat. Samahan mo pa ng paniniwala sa sarili at pananalig sa kanya. Walang imposible sa taong porsigido at may pangarap. Huwag kang mangmamaliit ng tao porque ikaw ang nasa taas ngayon dahil hindi habang buhay ay nandyan ka. Palagi niyong tandaan na bilog ang mundo at nababago ang lahat ng nandito. Walang umaangat sa madaling paraan dahil ang lahat ay nagsisimula rin sa wala. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-comment na rin sa ating kwento. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli, ato po ang Kuya Agustin Stories. Hanggang sa muli, paalam!